Magandang araw mga ka-e-shop. May gagawin tayo. Sony. So itong Sony na to ay sira na yung mainboard nito. LCD pa siya. Try natin to ngayon ilipat sa dito na naman yung laga ko. Ayan. Lilipat natin to sa mga China LED TV. So buo pa tong LCD nito, good pa siya. Babaklasin ko lang tapos lipat natin sa China unit. So ito yung power supply nito, kasama yung backlight driver nya, tapos ito yung mainboard nya. Okay, bali dito natin ikakabit yung ating Sony panel. So yung supply nito ay dito. Yung supply ng top board. Dito. Itong side. So pagdating sa Sony, ang supply ng top board natin sa Sony ay sa kabila naman. So dito sa kabila, dapat dito. So yung problema ng Pinsonic na to, basag yung LCD nito. So basag tong LCD nito, sayang. Pero try natin ipasok yung LCD ng Sony dito kung pwede. Try lang natin. So ito na mga ka-e-shop, naikabit na natin yung LCD natin. So galing to sa Sony. Try lang natin kung gagana to. So okay na, nakabit na natin yung ating LCD. So baliktad yung polarity nito. Dito yung positive nito. Pero yung ribbon natin dito, ito yung positive niya. So dito yung positive. So hindi pwede. Magko-convert pa tayo ng wire para mai-reverse natin yung positive nito. So ililipat natin yung wiring. Gagawa tayo ng LVDS nito. So gagawin ngayon natin, magko-convert tayo ng LVDS. So dahil ito yung pandulo natin. Yan. So ito, ang function kasi nito, ganito siya. Yun, pag ganito ang supply nito. So ito ang positive. Yan. So ganyan ang pwesto. Pero dahil ang top board natin ay Sony, so dito yung positive ng Sony natin. So yung positive na yan, ililipat natin yan sa side dito. Gamit tong ribbon type na. Yun, ganun natin. Saan ba? Yun. Yun, ganyan siya. Para dito yung positive. Dito yung positive. Pag ganun yung clip natin, no? Yun. So dito yung positive natin. So ganun ang connection niyan. Ganun. Pero dahil nag-reverse yung ating supply, ibig sabihin magre-reverse din tong signal natin. So iikot din natin to. Yung nasa loob na to, ililipat din natin sa labas yan. Yan. Ito magpapalit ito. Tapos ito magpapalit din. Tapos maiiwan ito. Maiiwan itong nasa gitna. Kuha ba natin mga ka-e-shop? So pagpalitin din natin yan. Yan. Hindi siya pwedeng ganon, dudugtong na lang natin ng ganon. Pwedeng hindi yan yung connection niya. Yan o. So malalaman natin yan pag naikabit na natin. So ito na, bali nakagawa na tayo ng LVDs natin. Ayan na siya. Yan. Try ngayon natin yan kung gagana yung setup na to. So ito na mga ka-e-shop, testing na natin yung ating ginagawa ngayon.
Top board natin Sony. Mainboard natin ay China. Pensonic Smart board. So tingnan natin kung uobra tong ginawa natin dahil nag-convert tayo ng connection dito sa LVDs nito. Dahil yung original na LVDs ng ating mainboard ganito. So yung ganitong LVDs kasi yung positive nito, yung 12 volts niya dito nakalagay. So yung Sony natin na top board, yung LVDs niyan, yung positive niyan dito nakalagay. So baliktad, kagaya niyan baliktad siya. So yung original natin dito yung positive, yung pinalit nating panel ay dito yung positive. So magkaiba. Kaya gumawa tayo ng LVDs na ganito. Yan o. May video na rin ako nito kung paano ko to inassemble, pero mamaya i-clear ko tong paggawa natin ng ganito. Ipapaliwanag ko para pag may gustong gumawa ng ganitong set, pwede nilang kopyahin yung LVDs nito. Pang 32 lang to mga ka-eShop. So try na natin, titingnan natin kung uobra siya. Ito, may power na siya. Check muna natin connection natin kung okay lahat. So okay lahat. Try natin i-power on. Yun, nag-solve na siya. Yun, umilaw na yung backlight natin. So ayan siya. Nako, discoloration ang kulay niya, mapping pa. Yan, discoloration. So, discoloration ng kulay. Kita nyo naman, hindi maganda yung kulay na lumabas. So, ibig sabihin nun, mapping. So, pag mapping, LVDs. So, itong panel na to, titingnan natin ngayon kung mayroon siyang LVDs select. Yun, mayroon tong LVDs select ko. Ito, LVDs select. Titingnan ngayon natin yan kung may supply to. So, mayroon siyang supply na 3 volts. Yan yung supply ng LVDs select natin, 3 volts. So, ibig sabihin, mayroon siyang supply na 3. Dapat, para mag-normal yung screen natin, wala siyang supply. So hahanapin ngayon natin yan kung saan yan nakakabit. Kung saan nakasirkit, bakit siya nagkaroon ng supply. Samantala pagdating dito sa ating ginawang LVDs, pin number 10, yung pin nito. Yan, nagalaw lang camera natin. So bilangin natin 5, 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9. So, 10. Ito, yung pin number 10 na yan. So, yung pin number 10 natin, pagdating dito sa connection natin yan, walang nakakabit yan dito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, walang nakakabit dito na pin galing sa ating mainboard. Pero, bakit siya nagkaroon ng 3.3 dito? 3 volts dito. Yun may 3 volts siya. Ibig sabihin, ang supply na 3 volts nito ay nanggagaling lang din dito sa ating top board. Yun. Ngayon, para malaman natin yan, para mag-normal yung screen natin, dapat mawawalan to ng supply. Tatanggalan natin ng supply tong LVDs select na to. Yan ang nakalagay LVDs cell. So, dapat walang supply to. May supply siya magkabilaan 3 dito sa dulo, tapos dito ganun din. So ito na mga ka-eShop, bali na trace na natin yung circuito nito. Yung LVDs select na to, ito pumunta yan dito mga ka-eShop, dito siya
Yun. Pero walang buzzer. Yan, may buzzer. Tingnan natin dito kung magbabasa. So ito dito pumasok Yan, dito siya pumasok. So yung connection nito, tapos pumasok siya dito. So ihahang natin tong resistor na to. Titingnan natin kung magno-normal yung ating screen. So okay na, nahang na natin yung resistor dito na nakakabit dito sa LVDA select natin. Yan. So nahang na natin. Try ngayon natin kung magkakasupply pa yung ating LVDA select. Yan, sinaksak ko lang siya. Tapos power on natin. Power on. Ayaw na mag-on. Yun. So tingnan ngayon natin kung nagkaroon ng supply yung ating LVDA select. So dito yung ating LVDA select. Tingnan natin kung may supply. Yun. Wala na siyang supply. 0.043 na siya. So pagdating naman dito sa taas, 0.052, 53. So yung connection nito, ang supply niya nanggagaling dito sa side na to. Yun, dito yung 3.3 niya Yan. So tingnan na ngayon natin kung nagkaroon na siya ng picture na maayos, yung hindi na siya discoloration. So ayan na yung picture niya mga ka-Asia, cleared na siya. So lagyan natin ng antena. Kaya lang yung board natin na to, wala tayong remote nito. Smart sana to. Smart to, kaya lang wala tayong remote na smart. Yun So okay yung picture niya. Yan, okay na siya. Kaya lang wala tayong remote nitong board na to, Pensonic. So gagawin ngayon natin dito, mayroon tayo isang smart board na mayroong remote. Yung tatak niya ay ProMac. Ito ProMac So smart to mga ka-eShop. Smart ProMac. So mas maganda ito. Ito na lang kabit natin na main board para mayroon na siyang kasamang remote. So set up ko lang siya. So ito na mga ka-eShop, bali nagpalit tayo ng main board. ProMac na yung ginamit natin. Kasi mayroon tayong remote ng ProMac na smart. Yan, okay na lumabas na yung logo ng ProMac. Pero yung kaha natin ay Pensonic. So okay lang yan kasi ano naman siya mas mahalaga yung remote. Mayroon siyang remote na smart kaysa Pensonic yung ginamit natin, wala tayong remote. Medyo mahirap yon. Medyo mahirap maghanap ng yun, smart remote. Kaya ito na lang yung gagawin natin. Para-paraan na lang to mga ka-eShop. So yan yung child 7 natin. Yun So okay na rin yung kulay nito. Same din sila, naka-normal din yung position ng ating screen. So okay na siya. Yun So mayroon na siyang remote, smart din. So ito na mga ka-eShop yung ating ginawa. Testing natin. So may ilaw na siya doon. Tingnan natin, automatic on naman ito. Yun.
So kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat. So yan siya, Promac. Bali Smart TV to kaya medyo matagal siya nag-open. So yan siya, naglo-loading pa. So hindi na siya Pensonic kasi wala tayong remote nito. Yan, ito kasi may remote siya, Promac. So na, yan, Promac. So naka-air tayo. Source natin, source. Tapos AV. Yung video. So okay na mga ka-eShop, ayos na yung ating project, you know. Okay na siya.